Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong bakit nga pinili ng mga Duterte, di ba? Ba't nga raw ba pinili ng mga Duterte na magbukmok po diyan sa Davao City? Di ba? Kasi nga sabi ni VP Sara dati, may mga isang buwan na rin, sabi ng nanay niya, tatay niya, mga kapatid niya, kuya niya, kapatid niya, magsesenador, di ba? Tapos siya magme-mayor. O di sabi nga, nako, putya, budol ito. Nako, budol nga talaga. Medyo mahirap paniwalaan kasi sabi niya, hindi siya katulad ng tatay niya o ng iba pa dyan na politiko na maraming paeklay, pero nauwi rin siya sa paeklay. Di ba? Ngayon, ang isang tanong po ng marami rito, dahil panay ang sabi, para sa bayan ang aming ginagawa. Mahal namin ang Pilipinas. Di ba? Ganito. No, kung ano-ano yung paninira sa presidente, tapos local lang naman pala sila. Alam nyo, sabi ko nakaraan etong 2025 election, ito po ay very crucial sa ating presidente. Diba? Diyan po kasi sa senatorial dito po sa nakasalalay ang ikapananatili ni PBBM sa pwesto at saka diyan po sa hindi lang po yun, yung kaguluhan dito sa ating bansa. Diba? Siyempre, pagka maraming mga kaalyado ng Team China ang nakapasok, alam nyo na, diba? Puro harang yan. Puro kabubuhan ng paggagawin diyan sa Senado. Kasi nagsitakbo sila, 'di ba? Not for the Filipino people but for Duterte and because of Duterte like si Attorney Bondoc. Ngayon, ito yung sabi ng isang political analyst. Sabi rito ni Froilan. Okay. And Froilan Kalilong, political analyst. The 2025 elections will always have a bearing on the 2028 elections. Exactly. Kasi nga po, itong 2025 na to, this is already part of the preparation for the 2028 na presidential or national election. Diba? Ngayon, kagaya ng Manila, bakit nila ito pilit na kinukuha? At I can say na 90% na ang panalo ni Duterte sa Maynila sa katauhan po ni Isko Moreno. Diba? Suportado niya yan noon pa man. Kasi nga, magkakapartido lang po yan. Liberal Party, PDP Laban, Action Demokratiko, pare-pareho po yung mga partidong dapat tawaging dilawan. Nagpapalipat-lipat lang ang mga actors dyan sa tatlong partido. Ngayon, ang problema lang kasi kay Duterte, sinusunog niya nung panahon niya yung mga taga-Liberal Party. Diba? And even yung mga previous leaders like Cory Aquino, tinawag niyang dilawan, pero PDP Laban at appointing officer niya si Cory Aquino. Diba? Manang apak ng kapwa. Etong si Digong. Ngayon, sabi nga rito ni Froilan, kapag natalo ang mga Duterte dito sa Davao, yun, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa 2028 presidential aspirations ni VP Sara. 'Di ba? Alam niyo, tingin ko hindi lang naman po 'yun sa sa presidential aspiration ni VP Sara. Ang isa pong nakakatakot dito para sa mga Duterte parang yung isang parang isang baol ang mabubuksan. Maraming mga sikreto ang mauungkat, 'di ba? Ganoon naman talaga yung mangyayari diyan So kumbaga, protected nila to the point na hanggat nandiyan ang presensya nila. Imagine ang tatay magme-mayor, ang anak magba-vice mayor, 'di ba? Tapos yung isang anak, yung babae, vice president, yung isang anak congressman, 'di ba? So talagang bakod na bakod nila yung Davao City, tatlong lokal. 'Di ba? Tapos yung isa naman si Sara, wala namang wala namang mandato yan spare tire lang naman ang vice president, 'di ba? Pero yan naman talaga yung kanilang mamanukin, ang kanilang isusulong para sa 2028 presidential election. Ngayon, eto na. Sabi niya, so they are doing the logical thing of safeguarding Davao. So they're not really safeguarding per se the Davao City or the Davao region. What they are actually safeguarding is their interest. Number one, money, resources. Di ba? Importante yan. Kasi kapag ito yan kapag hindi po nila napanatili
ang kanilang presensya diyan, lalo na hindi po nanalo si Baste, hindi nanalo si Digong. Anong ibig sabihin nito? 'Di ba? It is easy to say by 2028 na bakit ka pa dapat iboto ng sambayan ng Pilipino? Mismo, yung pinanggalingan mong Davao City, hindi na nga kayo ipinanalo. Diba? Ibang tao na ang nanalo. Lahat kayo nasilat doon. Talo yung congressman, tinalo ni Migs Nograles, talo yung mayor, diba? Tinalo ng kapatid ni Migs Nograles, ni Carlo, at ang tinalo pa, dating presidente ng Pilipinas. At isa sa mga kinikilalang political icon or leadership icon ng Davao City, si Digong, ang tinalo. Naku, pagkayan po talaga nangyari, I can say na patayan po talaga yan. Mauungkat. Actually, ngayon, nabuhay na naman po uli yung matagal ng political rivalry ng dalawang pamilya. Naalala ko lang dati, magkalaban talaga itong si Duterte at si Digong at saka etong si Prospero Nograles. Now, noong 2016, marami hong nagulat sapagkat sumuporta si Prospero Nograles sa kandidatura ni Digong. And then, ang kapalit naman nito ay binigyan niya ng pwesto etong si Carlo. Diba? Nasa ano pang posisyon niya? Mataas posisyon niya noon eh. Kaya nga lagi napapanood yan si Carlo. Si Carlo Nograles. Tapos meron pa siyang ibang Nograles na yung sila JJ, 'di ba? Sila naman yung nag-handle, nag-sponsor ng renewal ng franchise ng SMNI o ng Suarezug. Diba? So talagang sabihin natin natigil talaga yung awayan. Kaya lang ang kapansin-pansin po dito, bigla namang 2019 may umambush kay Nograles. Teka muna, sino ba ang kaalitan ni Nograles? Sino ba yung kaaway ni Prospero Nograles dati? Diba? Alam nga naman na yung hindi niya nakaaway ang gumawa sa kanya noon. Am I pointing to Duterte? Well, kung titignan niyo po, lahat po ng mga napatay, katulad ni Mayor Halili ng Tanawan, Batangas City, yung si Paruhinog, diba? Yung iba pa, lahat po sila, puro mga inaakusahan niya, mga kalaban niya. At merong mga picture kasama siya. Diba? At palagay ko yung kay Halili lang, mauungkat yan sa Quadcom. Mauungkat yan. Kasi yan yung kumbaga, yan po yung nagkaroon ng katuparan, di ba? Nagkaroon ng katuparan na yung kanyang kalaban sa politika masyokte. Dito po kay Mabilog, kay Jed ng Iloilo, wala po. At common, pareho silang nasa Matrix. Lintik na Matrix na yan. Diba? So, yan ang kinakatakutan nila. Pag nawala talaga sila nawala ang Davao City sa kanila, nako, horrible. Ito nga sabi ni Bondo kanina. Natin sa Senado, pero sa press con, parang yung punto ay mayor po yung tatakboy niya. Ano pang Alam nyo, laban kasi to itong lahat ng nangyayari na to. At ako, kapag nanonood halimbawa ng boxing, hindi natin alam kung ano yung kinakaharap niya Kung bakit siya gaganto, kung bakit siya gaganon, hindi natin alam Ito yung paniniwala nila na si Duterte strategist, magaling to, chess master, mga ganun-ganon. And ako naman, I would agree na ganun nga kasi marami naman talagang nalilito at mga mamamayan ng Davao City nagsasabi na gawain nila yan, magpabilang yan. Kaya yung mga kalaban nila naguguluhan na hindi ma-arrange ng maigi kung sino yung itatapat kay ganito. Pero ang nagpapasimple sa buhay ko, and what is crazy, yung sagot niya rito maya-maya, ay nagtitiwala ako sa desisyon ni Pangulong Duterte. Besides, yung gagawin niya para sa bayan pa rin. Bakit? Ang huling ito na. Proteksyon natin sa Mindanao ay Davao. Ayun. Ang huling proteksyon natin sa Mindanao ay Davao. Pag yan nawala sa kontrol ni Pangulong Duterte, mate-take over na ng mga kalaban yung buong Pilipinas, Luzon. Grabe, no? Bakit? Ano ba? Ano bang meron sa Davao City? Grabe mag-misleading si Bondok, di ba? Wala nga kakayanan ng Davao City magdepensa ng bansa Di ba? Wala nga kakayanan, wala nga armas ang Davao City para mailaban sa insurgency. Lahat ng gagaling pa rito mismo sa Luzon, sa Visayas, yung mga sundalo. Di ba?
Ano pinagsasabi nito na ganyan ka-importante para sa katahimikan at preservation ng peace and order ng bansa natin, ang Davao City? Visayas, Mindanao. Yan yung natitira yun. Sa palagay Mati-take over na raw no? ko lang, ito hindi ko pag-uusap sa kanya. Sa palagay ko lang, sinisigurado niya muna na matibay pa rin yung ating Mindanao na hindi nabibili. Tama. So Na hindi nabibili. Bakit meron bang bumibili? I believe in him, I trust him. He is the wisest politician we will ever have. See? So, balik natin to. Ito pa. So, they are doing the logical thing of safeguarding Davao so that it will be maintained as a stronghold of the Dutertes. Especially protection yan. Sabi ko nga, kapag ina-arrestuhin yan, pag natuluyan niya sa ICC, o sa iba pang mga kaso niya, lalo na po ngayon, ang Quadcom. Sa mga siguro ilang, bukas may Quadcom. Actually, hindi na po ito magiging Quadcom eh. Ako sabihin ko na po sa inyo ngayon, it is going to be a Quintacom. So, another committee will be added diyan sa Quadcom. Di ba? Para marami na lahat na ng mga issues na magkakarugtong. Because in their investigation, they found out na yung mga nangyayaring kaletsihan sa ating bansa ay magkakakonek-konekta at naglalaro lamang sa kamay ng iilang mga tao. So, pag-iisahin nilang investigation, magiging 5 na po yan. Diba? Grabe, no? Ibang klase ang Kongreso ngayon. Under the leadership, diba, of SMR. At saka yung mga deputies niya. No. Ngayon, kung sakaling magka-leche-leche si Duterte, iba yung nandiyan ka sa Davao City. Diba? Not just resources, but also logistics, and also hiding place. Dahil sa pagka siya nag-senador, gaya yung sinabi ko kanina, obligado siyang pumunta rito. Warm bodies kasi kapag nagsisession ang Senado o nagsisession yung Senate natin. At matutuklasan din, hindi talaga siya magaling na lawmaker. Di ba? Mga vloggers lang ang nag-amplify na siya ay magaling, maraming batas na naipasa. Pero totoo, baliktad. Isa lang. Hindi pa dapat hinawakan ng Kongreso. Ngayon, sabi niya, it will give the impression on a national scale that Davao is very much a Duterte country at hindi ito maaagaw ng kahit na sino. Yun, di ba? Tutusin wala naman kinalaman. Ang pakiram ng Pilipinas niya sa Davao. Di ba? Kapiraso lang yun. Kahit sabihin pa natin, ang Davao City, pinakamalaking lungsod. O ano ngayon, lumulubog naman lagi sa baha. Ayusan ng Davao City, very good. Disiplinado yung mga tao. Pero nakakaawa, bakit bumabaha pa rin sila? Hindi deserve ng mga taga Davao City ang binabaha. Napakabubuti nila, napakababait, napakalilinis nila, napaka-organized. Kita ko yung daloy ng trapiko, may bombero, pusang tumatabi. Diba? Hindi hinaharang, hindi inuunahan. Sunod-sunod yung dating. Ay nako. Alam nyo, sabihin natin, maganda yung naging legacy ni Tatay Digong diyan sa Davao City, pero sana hanggang doon na lang eh. No, hindi na yung sobra-sobra pa, yung masabi na sobrang pagkaganid sa kapangyarihan. Ganun ho yata talaga pagka meron kang tinatago, di ba? At meron kang inapakan, so kailangan mong talagang i-maintain ang iyong puwersa, no, yung maging stronghold mo yung isang lugar. Sabi nga nung iba diyan ni Ricky, pero marami pa ring drugs. Alam niyo ho, ako nung una, hindi ako naniniwala diyan eh. 'Di ba? Binatikos ko nga diyan si Baste. Sabi ko, masyadong gusto mo lang pasamain ang imahe ng Pilipinas. Pero naniniwala na po ako kay Baste. Bakit? Mismo mga taga Davao City nagsasabi. 'Di ba? Kapag napapasama lang kasi sila, lalabas daw yung survey o yung assessment na ang Davao City ay peaceful city in the Philippines. Pero kung siguro sa palinisan, okay na ako ron eh. Pero yung sabing peaceful, hindi ho ganun. Ang layo ho, nabuking na nga po nila General Torre yan eh. Diba? Oy, Ka-Coffee! Narito pa na si Ka-Coffee. Shoutout sa'yo, Lods. Yan, magandang araw. Ay, magandang gabi. Ka-Coffee is in the house. Diba? So, ngayon, isang napakalaki pong assignment ito
No? Hindi lamang po rito kila Migs Nograles, kung hindi po sa buong mga taga Davao City. Yan. Huwag na kayong matakot, di ba? Huwag na kayong matakot na baka kung may anong mangyari sa inyo or what. Hindi. Talagang manindigan na kayo. Manindigan na kayo. Panahon na ng SOCMED ngayon. Napakadali na po na pagkuha ng mga ebidensya. Di ba? Andiyan na yung mga camera, CCTVs. So, kung may pwedeng matakot, pero dapat lumaban. Manindigan kayo. Tama na. 51 billion saan napunta? Confidential funds ni Sara saan napunta? Tagal-tagal, di ba? Nag-mayor dyan. Gano'ng kalaki yung mga confidential funds nila? Anong nangyari? Di ba? Kailangan yan. Kailangan nilang, kailangan na ng mga taga Davao na pumili po ng bagong magiging steward nila dyan sa Davao City. Ang laki ng Davao City. Dapat nga hatiin yan eh. Sobrang laki. Ay mukhang populated area din naman, di ba? So alam na po natin kung bakit mas pinili pa nilang magsiksikan kesa na itong si Duterte, ang taas-taas niya sa survey, nasa top 10 palagi, consistent, pero mas pinili po niya ang manatili po dyan sa Davao City. Diba? Yun lang yun eh. Pero kung si Migs Nograles sana ay nag-file ng COC pagka-mayor, magse-senador si Duterte. Kasi iwasan niya yan si Migs Nograles. Ito pa, ang magiging vice naman, si Baste. Diba? Pero, kung nangyari po yan, na nag-senador si Duterte, tapos si Migs naman, ang nag-mayor, nako. Kailangan, alam nyo, manalo-matalo si Duterte, hindi rin magiging favorable sa kanya yun eh. Una-una, sabi ko nga, yung edad niya. Di ba? Pangalawa, yung kakayanan niya nung malakas pa siya. Sablay siya sa pagiging mambabatas. Lalo na ngayong matanda na. Di ba? Yung sinabi niya gusto niyang turuan ng mga taga-Quadcom na nag-investigate. Tuturuan, sabi nga nila, look who's talking. Kasi asama ng performance niya nung siya ay kongresista. Di ba? Tapos kumbaga parang ganito nakahipo ka lang ng bola ngayon, gusto mo lang gusto mo lang mangyari, turuan mo na yung coach ng basketball. 'Di ba? Ganon. Okay? Iwan mo na natin